na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan. First question from Let Narciso, DZRH. Good morning, Yusek. Ma'am, may ilang mambabatas po na hindi kontento, gaya ni na Representatives Leila de Lima at Chel Jokno, dun sa pakiusap lang ng Pangulo sa Kongreso na gawing prioridad yung ilang panukalang batas kabilang yung Anti-Political Dynasty Bill at Independent People's Commission. Ang katwiran nila, ma'am, kung sincero ang Presidente at talagang gusto niyang maisabatas itong mga ito, bakit hindi sinertify as urgent? Ano pong sagot ng palasyo dito? Unang-una po, ito ay Congress at executive na priority bills. Alam po natin yan at nagbigay na po ng mensahe ang Pangulo na ito ay unahin at pag-aralang mabuti para maipasa kaagad. Malinaw ang mensahe ng Pangulo. At malinaw din naman po ang sinasabi ng konstitusyon kung kailan lamang po, kailan kailangan mag-certify as urgent ng bill ang Pangulo. Ito ay kung may tinatawag ng public calamity or emergency. So, naaayon naman po sa konstitusyon ang ginagawa ng Pangulo. Hindi naman ibig pong sabihin na hindi sinertify as urgent ang isang bill, ay hindi na po sincero ang Pangulo. Kaya po binigyan niya ng mensahe, malinaw, priority bills po ang 4 na legislative measures. And what motivated the President, ma'am, to finally push for the swift passage of these bills? Naging factor po ba somehow yung galit ng publiko sa mga politiko, sa corruption sa gobyerno? Yung 4 na bills sa pinag-uusapan natin. Unang-una po, iiba na po yung political landscape. Nakikita natin na mayroong mga umaabuso na politiko, may nagpapaikot ng batas. Public demands a fairer system. Ang nais ng Pangulo, mas lumakas ang kapangyarihan ng taong bayan at hindi nang iilama pang abusong politiko. Nais ng Pangulo na ang taong bayan ay makapamili ng liderato nang naaayon sa merito at hindi sa apelido. Next question, Ana Felicia Bajo, GMA News Online. Morning, ma'am. Ma'am, what prompted the President to support the anti-dynasty bill, given that when he was still a presidential aspirant, he said that there's nothing wrong with political dynasties. Ma'am, let me just read what he mentioned in January 2022. Why would you make political dynasty illegal? Paano kung yon ang gusto ng tao? The perception is political dynasty is bad, which is not the case. You are targeting a very specific group in society. Ang politika naman is all about performance. If you're worried about dynasties, then take everybody to an election. So, ma'am, may we know what changed his mind? Katulad na sinabi natin kanina, nagbabago ang political landscape. Maraming umaabuso. At tama naman ang Pangulo, ang kapangyarihan ng pagboto ay nasa kamay ng taong bayan. Pero dahil dito may mga naaabuso, nais ng Pangulo na ipabatid sa taong bayan na kayo ay may choice. Choice na naaayon sa merito, hindi lamang dahil pare-pareho ng apelido. Ma'am, quick follow-up lang po. How does the President define dynasty? And what are the provisions does he intend to see in the measure? And confident ba, ma'am, yung Palace na this bill will be pushed in both chambers of Congress given na we know for a fact that some lawmakers actually hail from dynasties? Kaya nga ang bilin ng Pangulo, aralin tong mabuti para maging tama ang definisyon ng dynasty. Thank you, ma'am. Next question, Tristan Nadalo, Newswatch. Good morning, Yusek. Lumabas din po kamakailan, from former presidential spokesperson Harry Roque, and sabi rin po ng lawyer ni Senator Bato de la Rosa ay may information po sila about an ICC warrant against Senator Ronald de la Rosa. If it truly exists, is the Palace prepared to enforce it, and how? Kung meron silang alam, di ipagbigay alam nila sa lahat. Sa ngayon ay wala pa pong kumpirmasyon kung mayroong natanggap na abiso patungkol sa existing warrant of arrest. Sa ating pagkakaalam, even the ICC could not confirm the issuance of the said warrant of arrest. So, hintayin na lamang po natin kung talagang magkakaroon ng issuance ng warrant of arrest ang ICC.
Okay, but follow-up lang po. This early on, you have Senator Robin Padilla saying publicly, giving advice to Senator De La Rosa that he should never surrender to a foreign power. Does Malacanang see this as encouraging to non-cooperation? And ano pong mensahe nyo kay Senator De La Rosa who has been absent rin sa Senate for quite some time? Ang mensaheng ganyan ay nagpapakita lang ng mga taong ayaw sumunod sa batas. Kapag ka po naman may valid warrant of arrest, alam naman natin kung anong dapat gawin. Hindi po dapat ina-advise na magtago at hayaang pulis na lamang ang humanap sa kanila dahil trabaho nila to. Mas magandang ibigay natin na advice ay sumunod sa batas. At kung payo natin kay Senator Bato, hindi po ako ang kanyang lawyer. Next question, Chloe Ofana, Business World. Hi, Yusek. Regarding lang po sa General Appropriations Bill for next year's budget, will the President certify this as urgent given his historically he certified the bill as urgent? Hindi ngayon. Hindi. Ngayon. Hindi. And that's for a fact, Yusek. Dahil patapos naman na sila at sa ating pagkakaalam, bago magpasko ay isusumitin nila yung enrolled copy ng GAB. In other matters, Yusek, yesterday, the peso hit an all-time low of 59.22 against the US dollar, and just this morning, it touched 59.25. Analysts say this is due to a strong US dollar and a weak local confidence. May we get the palace's reaction on this, and what steps is the administration considering to address the currency's continued weakness? Opo, we are working with the BSP and the economic team at bukas po ay magkakaroon po sila ng meeting. So bukas maaari ko po kayo bigyan ng update. Quick follow-up lang po. Does the administration worry that the peso's weakness will further stoke inflation, especially with the holiday season approaching? Tingnan po natin, malamang ay matatalaka ito bukas. Next question, Janelle Maribo, UNTV. Magandang umaga po, Yusek. Pinakakasuhan na po si Atong Ang ukol dito sa missing sabongeros. Ano po masasabi ng palasyo dito dahil sa mga nakalipas, nagsalita rin po ang Pangulo ukol dito? Ang nais naman lagi ng Pangulo ay dapat kung magsasampa ng kaso, ito inaayon sa ebidensya. Ayaw niya po ng agarang pag-iimbestiga tapos walang ebidensya dahil kawawa naman din po ang mga inosenteng tao. Kaya muli, sinasabi natin, hindi katulad ng iba, ang Pangulo po ay nais na puro ebidensya ang gamitin. Hindi madalian. Pero paano natin mayaalis yung pangamba pa rin ng ilan na baka magkaroon ng special treatment dito sa kaso ni Ang? On whose part? Special treatment to? DOJ ay on the part of the DOJ, meron po silang resolution mismo. Resolution nagpapakita ng prima facie evidence na merong reasonable certainty of conviction. So, nasa kamay na po ito ng korte. So, special treatment from the court? We cannot say that. We cannot speculate on that. Thank you. Thank you. Next question, Eden Santos, Net 25. Yusek, regarding po sa mga kaso ng HIV/AIDS sa Pilipinas, medyo alarming na po yung pagdami. Merong 250,000 Filipinos live with HIV. Meron na po ba tayong update dun sa figures kung ilan po talaga? At ano po yung mga ginagawang hakbang ng gobyerno natin para matugunan po yung sa pangunguna ng DOH yung mga pasyente po na mayroong AIDS sa ating bansa? Opo, nakausap po mismo natin ang pamunuan ng DOH at sinasabi nila based sa UNAIDS 2024 Global HIV Data, may estimate na population po tayo ng 217,700 people living with HIV at with 30,800 annual new cases of HIV infections. So sa ngayon po ay pinapalawak po ng DOH ang testing sa lahat ng mga bukas centers at pinapapasok na rin po sa bawat primary care facility sa pamamagitan ng pagrepaso ng yakap para ito'y maisama itong ating mga kababayan na living with HIV. At ang DOH na rin po ang bumibili ng pre-exposure prophylaxis na nakakatulong sa pagpigil ng paghawa.
Sa bahagi po ng Calabar Zone, mataas po ang mga kaso ng HIV. May we know kung meron pong nabanggit na dahilan ng DOH, bakit po doon nakakapagtala ng mataas na kaso po? Alam naman natin po ang top 3 regions, no? At kung bakit nagiging prevalent or lumalaganap ito. Ang una pa rin po, ang reason ay yung sexual contact. So, siguro mas maganda po talaga na mas malalim na pagbibigay informasyon sa mga publiko ang maaari lang sapitin kapag hindi sila responsable sa kanilang mga aksyon. Follow-up question from Maris Umali, GMA 7. Hi, ma'am. Ma'am, just to follow up on the traffic and COA report. With the COA findings, does the president have any specific directives to hold specific agencies accountable, like, for example, the MMDA and some concerned DPWH offices, to make sure and to ensure that the long-standing inefficiencies will no longer contribute to the worsening traffic situation in Metro Manila? Alam naman din po ng MMDA, alam din po ng DOTR, alam din po ng ating mga ahensya kung ano ang nais ng Pangulo. Dapat lahat ng problema magawa ng solusyon. May mga pagkakataon lang siguro na may mga instances na hindi agad-agad na kayang solusyonan. Especially pagka yung patungkol sa traffic, pag itong klaseng season. Pero ginagawan po ng paraan, katulad ng sinabi po ni MMDA Chair Don Artes. Pero ma'am, yung sa mismong inefficiency in the procurement of materials, equipment, tapos yung mismong delays in the project, yun po kasi yung naging problema eh. Kaya parang may mga budget na hindi nagamit. Well, sinabi niya for flood control yun, but still, it's for a project na dapat nagbenepisyo ang mga mamamayan pero hindi nagamit. Tapos yung iba nasusoli sa National Treasury when in fact there's actually a fund that is supposedly intended for those projects. Yes, opo, tama yan. Kaya po, tinututukan na rin po ng DPWH yung mga patungkol po dyan para po maiwasan ang ganyang klaseng delay. At ang delay po kasi alam natin ito ay hindi magandang epekto ng serbisyo para sa taong bayan. So tututukan po ito ng DPWH at ng MMDA. At yun din po naman ang utos ng Pangulo. Thank you, ma'am. Next question, follow-up question from Alexis Romero, Philippine Star. Yusek, actually it's about the party list reform, no? Kasi na-mention nyo kanina, the president wants the abuses addressed and the political landscape has changed. But it's in relation to the dynasties. Now, ano po bang mga thoughts ng ating Pangulo hinggil sa present party list system ngayon? The general rule. The general idea na meron ng party list. Pero sabi nga natin, kung ano man yung bill na yan, aaralin ng Pangulo. Mahirap po kasi magbigay ng opinion ngayon, but ang nasa paningin ng Pangulo ay kung ano ba ang sinasabi patungkol sa dynasty. Mga magkakamag-anak na nasa politika. At sa ngayon po ay lahat po ng mga previous bills na hindi naman napasa, ikukulate po ito at aaralin po na mabuti. Ano po kaya yung mga particular concerns ng Pangulo hinggil sa kasalukuyang party list system kaya nagtulak sa kanya na hingiin sa Kongreso na i-prioritize yung reforms doon sa party list law? Marami kasi talaga umaabuso. Instead na marginalized sector ang talagang naiboboto, nagagamit na ibang mga abusong politiko. Salamat po. Next question, Maricel Halili, TV5. Magandang umaga po, Yusek. Yusek, may we have your thoughts about the new travel request of Congressman Pulong Duterte? So he requested na makapag-travel for 2 months in 17 countries. Your thoughts on that? Nais niya mag-biyahe. May pera siya. Gawin niya yung pera niya. Sabi niya, 17 countries, nasa kanya po yun. At kailangan din siguro malaman ng constituents niya na siya ay nasa ibang bansa at nasa bakasyon ng halos more than 2 months. So wala tayong masasabi kung yan ang nais niya.
But since it's a personal travel, he is not required to report to his constituent. Ganun po ba yun? Do you find this concerning in a way? Dapat malaman ng mga constituents niya dahil more than 2 months siya mawawala. Kahit na hindi po siya official travel. Kahit hindi siya official travel. Kasi lahat ng public servant dapat nagsisilbi sa bayan. At kung magbabakasyon ng mahigit 2 buwan, hindi natin alam kung paano niya i-explain ito sa kanyang constituents. Well, anyway, meron siya. Alam niya naman po ang kanyang ginagawa. Hi, ma'am. Good morning. Ma'am, with the President prioritizing the Independent People's Commission Act, does the ICI still have the President's confidence? Yes, still. Wala pa naman po yung batas eh. At tiwala po ang Pangulo sa mga ginagawa po ng ICI. So kahit po na-mention na po ni Ombudsman Boying Remulla na posibleng ma-dissolve at kahit na sinabi ni former Commissioner Rogelio Babe Singson na walang pangal yung ICI, Malacanang still confident? Walang pangil in a way dahil walang contempt powers. Yes po, and the budget issues before. May budget na po. Nasa kanila po yung budget. At yung printer, even before may photocopier, heavy duty. Hindi lang po siguro napansin ni ating mahal na Secretary Babe Singson. Well, anyway, walang pangil. Hindi po naman ito gagawin ng ating Pangulo kung walang pangil. Yes, oo, wala silang contempt powers because katulad na sinabi natin, hindi ito ang purpose na isinagawa itong Independent Fact-Finding Commission, kundi mag-gather lamang ng mga documents, data, evidence na maitutulong kapag nais na isampa ang isang kaso sa DOJ o sa Ombudsman. At marami na po ang nasampahan, marami na rin po ang na-freeze ang assets. So hindi po natin masasabi na walang naging pangil ang ICI. Next question, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Yusek, good morning. Doon sa Independent People's Commission na gustong i-prioritize ni Pangulo, di ba natin nakikita na baka magkaroon ng duplication, redundancy since meron naman tayong ombudsman? And ano ba pagkakaiba nito doon sa function ng ombudsman, Yusek? Actually, napag-usapan yan kahapon at nagbigay ng opinion ng ating Pangulo. Natignan lamang kung hindi magkakaroon ng duplication of work, at especially with the ombudsman. At wag magamit na weapon or ma-weaponize ito sa pamumulitika. At yun ang tingin natin na aaralin mabuti ng ating mga mambabatas na hindi magkaroon ng duplication of work or magkaroon ng overlapping ng jurisdiction between this IPC and the Ombudsman. Last question, Kathy Valente, Manila Times. So yes, good morning, Yusek. Yusek, can you confirm reports that Education Secretary Sani Angara and the ICT Secretary Henry Aguda are on their way out? And how's the performance evaluation po ng ating mga cabinet? Denied po, dahil kahapon lamang po ay kasama namin sila sa LEDAC meeting. At nagbigay din po sila ng kanilang mga proyekto sa private meeting with the President. So, we denied. Okay, isa pa ma'am, follow-up lang. What does the President think about the performance of his cabinet this year despite yung sunod-sunod na pagbitiw ng kanyang mga cabinet following yung mga allegations sa corruption related sa flood control? So, paano po mararate ng Pangulong ating cabinet this year? Sa ngayon, nakikita po ng Pangulo na ang kanyang mga cabinet secretaries ay nagtatrabaho. Nakita naman natin, sunod-sunod ang kalamidad, sunod-sunod ang bagyo, pero nandiyan pa rin po at nakakatulong tayo sa ating mga kababayan. So, kontento po ang ating Pangulo sa lahat ng kanyang mga cabinet secretaries at habang nananatili sila dyan, nandiyan pa rin po ang tiwala ng ating Pangulo sa kanila. Pero ma'am, meron bang mga susunod na sisibakin or maalis sa pwesto? Sa ngayon, wala pa sa ating na ibibigay na anumang update. Wala pa po.